wala pa yung Facebook kasi ang tatanong po talaga natin ay sa Facebook ay yung mag-respond sila dito sa report ng Amnesty International na kung saan pinapakita na hindi safe space ang Facebook for activists at nagiging instrumento siya ng red tagging. So, Prof. Dan, maybe you can explain, ano ba yung issue ng red tagging at bakit malaking issue to? Ano yung mga remedies natin? Okay, well, yung report ng Amnesty International, magandang gabi po sa ating lahat. Ang report ng Amnesty International showed kung paano itong mga administration nila Duterte and Marcos is continuing this, no? Yung paggamit ng mga ng pananakot, yun nga, tinatawag na red tagging, no? Usually, ina-associate ka with the extreme left. At the purpose is to intimidate people to para hindi mo exercise yung right mo to speech. No? Dahil tinatakot ka. No? Ano ba yung nangyayari pag nare-red tag ka? Sa ating experience, maaari kang maging victim ng violence or threat ng violence. No? And in some cases, it actually leads to death by either mga private armies or even state agents. Ang nagiging inspiration nila or lumalakas yung loob nila kasi sinasabi mong kaaway ng gobyerno. Oo, at napakalala po niya. Nakita po natin yan noong panahon ni Pangulong Duterte. At yung panawagan po nung issue sa red tagging ay hindi lamang dito sa Pilipinas. So globally po yan. Talagang binantayan tayo ng buong mundo at naging threat ang red tagging sa Pilipinas. At ang dahilan nga po katulad ng sinasabi ni Prof. Dan ay kapag na-red tag ka, nagkakaroon ng lakas ng loob yung mga non-state actors, lalo na yung mga private army, na i-harm ang mga tao. So, in response to that, nangyari po talaga yun, no? Kaya yung ating Supreme Court ay may konkretong reaksyon tungkol sa pagre-red tag. Diniscuss ko to sa TikTok, but maybe Professor Dan can discuss with us. I'll add lang, no? Kasi yung effect ng red tagging sa kababaihan is may additional threat dahil marami niyang threats ng sexual violence. Di ba? Pag once na red tag ka, parang nagiging free for all. As if pwede nilang gawin whatever they want to, including to kill people. Ngayon, recently, merong, actually yung date ng decision is 2023, pero recently lang ni-release ng Supreme Court. Ito yung isang decision ng grant ng writ of amparo sa isang tao na nare-red tag. You know, and he raised ito talaga yung mga issue na ni-raise niya, na merong threat sa kanyang buhay, sa kanyang liberty, because sinasabi ng military na member siya ng NPA hierarchy. So without any proof, without any, ina-announce lang nila yan. Minsan, billboard by the side of the road, you know. So, pumunta siya sa korte para humingi ng tulong at pumayag yung Korte Suprema na this amounts to a threat to one's life and liberty. So under yung sa writ of amparo, meron kang makukuha na protection from the courts which would direct state agents to refrain from continuing what they're doing, including halimbawa yung in his case sinusundan siya ng 3 tao wherever he goes, you know. And minsan nangyayari yan, even my members, so mga tao sa UP, nakapwesto sa labas ng bahay. Tapos naka-camera, no, to intimidate you, to tell you na binabantayan ka namin. Yeah. Actually, nangyari sa akin yan nung estudyante ako ng UP. Kasi nung estudyante po ako ng UP, very active din ako. I was chair of the UP Student Council. 3 taon ako doon. I started as counselor, vice chair. Gabi yung mga klase nun I remember one time naglalakad ako sa UP. Ako lang mag-isa. And then may vehicle na sumusunod sa akin. So what I did, tumayo lang talaga ako dun sa waiting shed. Hindi ako umalis dahil maliwanag dun. But a bit scary, pero... Yes, yung AI report, may silang in-interview ng mga na-victim ng red tagging. At saka they acknowledge yung impact, yung chilling effect, yung, diba, you start second guessing kung mali yung ginagawa mo if you're doing something wrong. Pero in the end, mga ganun sa report is how they turn their fear into courage. Parang hindi sila nagpa-intimidate. Yeah. And minsan po kasi halimbawa, I'm sure sa ibang kababayan natin, medyo innocent comment yan. Sort of innocent comment kapag sinabing, ay, komunista ka, wag nating pakinggan yan. At kadalasan kapag taga-UP ka, labeled ka na agad as communist,
So nire-red tag ka. Pero sa totoo lang po, minsan yung mga statement na ganyan, sa atin minsan hindi naman natin wini-wish na ma-harm itong taong to. Pero nagiging ganun po yung implication kasi nire-reinforce natin yung naratibo ng mga masasamang tao. Yeah. Sinasabi ko na masamang tao, yung may mga intention talaga na mag-red tag at mang-harm. I-silence itong mga tao na may sinasabing maaaring hindi agree or consistent sa sinasabi ng administrasyon. So, nagiging malaking issue po yan. Okay. Sino may nare-red tag? I think yung mga critical ng government, di ba? At kaya sila na-applyan ng red tagging para tumahimik sila. So kahit na, and I've said this before, no, yung pag-criticize, pagpuna ay karapatan natin at in fact, I think it's a duty. They employ red tagging to make sure na tumahimik ka kasi they want to scare you into being silent. Actually, gusto ko nga po i-broaden yung conversation na yan. Kasi sa ibang mga kababayan natin, normally, ang pag-red tag ay nagiging tool lamang para patahimikin yung isang tao at hindi natin i-engage. But I think sa panahon na to, para po mag-heal yung ating bansa at mapunta tayo sa isang agenda man lang. Kasi feeling ko tayong mga Pilipino, kahit iba-iba naman yung mga idol or binoto natin, isa lang naman dapat talaga yung agenda natin sa interest nating mga mamamayan. But our tendency is to tag each other. So, yan ay komunista. Ikaw ay pinklawan. Ikaw ay dilawan. And when you start labeling people, you stop listening. No? At lagi ko nga po sinasabi, ang importante kasi, we really listen to each other kasi minsan, in the end, if we overcome itong loyalty natin sa mga politiko, parehas pala yung interest na pinaglalaban natin. So, yun yung for me ay mahalaga. And I think to some extent, it's not as bad as red tagging. So when we call someone troll, of course, alam natin, meron talaga mga professional trolls at may mga hired trolls. Pero may mga ibang tao, ito yung produkto ng disinformation. Itong mga individuals na to ay misinformed. So siguro we have to find ways to identify kung sino ang nagpapakalat ng disinformation, that means intentional yung pagpapakalat. So ito yung mga trolls na dapat ina-identify natin. At i-identify din natin yung mga misinformed. Itong mga misinformed, mga legit na tao ito na naging biktima ng disinformation. So itong mga nabiktima po, wag po tayong mag-give up sa kanila. Kasi in the short run, talagang mapapainit yung ulo natin, mapapainit yung dugo natin. Pero kababayan din po natin sila. Nasa isang bangka tayo. Kapag lumubog yung bangka, lahat tayo Malulunod. malulunod.